Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 14, 2023. Nalusaw na nga po yung minomonitor nating low pressure area sa eastern section ng extreme northern Luzon at patuloy nga po umiiral sa ating bansa itong habagat na posibleng magdulot ng mga biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan sa may parte ng Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at asahan din natin sa may Sorsogon, meron din tayong mga posibleng pag-ulan. At natitirang bahagi naman ng ating bansa, asahan naman natin yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong posibleng imomonitor nasa manang panahon sa ngayon ayon po sa latest update ng advanced forecast ng European Center. Tayo nga po dumako na sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast ng European Center, bukas September 15, asahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan ang western section ng bansa at asahan po natin na posible po yan sa pagdating ng gabi or posible nga po yan ay sa madaling araw. By September 16, meron pa rin po tayong mga pag-ulan naman sa may northern portion ng ating northern Luzon hanggang sa may extreme northern Luzon. Asahan natin magkakaroon ng mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan. By September 17, tuloy-tuloy po magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Mapapansin pa rin po natin yung habagat ay apektado pa rin po tayo nitong habagat. Pagdating naman ng September 18, dito po magkakaroon ng possible low pressure area sa may parte ng Vietnam at kung mapapansin nga po natin na magkakaroon din ng low pressure area sa eastern section ng Visayas sa labas ng PAR at yung pagbugso nga po, ito nga po yung pagbugso ng posibleng easterlies na makakaapekto sa ating bansa. By September 19, magkakaroon pa rin po tayo ng mga posibleng pag-ulan sa western section ng ating bansa at yung low pressure area ay posibleng pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. By September 20, yung low pressure area posible nga po magdala yan ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng September 21, yung low pressure area nga po yung pinakasentro niyan ay nasa parte ng eastern section ng Bicol Region. At asahan nga po natin, magkakaroon nga po tayo ng pag-ulan sa Mindanao, Visayas at ilang bahagi sa may parte ng Luzon. By September 22, yung low pressure area ay nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. Asahan nga po natin na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Dito nga po sa ngayon, medyo mababa pa naman po yung tsansa niya na maging isang tropical depression or maging bagyo. At magkakaroon din ng low pressure area sa western section ng ating bansa. By September 23, dito nga po yung low pressure area, mapapansin po natin yan na makakaapekto po yan sa eastern section ng northern Luzon at ng Bicol Region hanggang sa may parte ng Visayas. Posible nga makaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan at meron pang isa pang low pressure area na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, ito po yung easterlies na nakakaapekto sa ating bansa at yung habagat natin ay posibleng humina at may pagbugso na nga rin po nung amihan. Magsasalubong nga po yung amihan at yung easterlies at posible nga tayo magkaroon ng cold front. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung posibleng maging senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.